He was hated and rejected. His life was filled with sorrow and terrible suffering. He suffered and endured great pain for us. At pinaniniwalaan ng maraming theologians na tinutukoy na Isaiah dito ay walang iba kundi ang darating na tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Familiar with suffering, therefore He knows how to deliver those who suffer. Jesus knows emotional pain. Sa simula pa lamang, ang dami ng rejection. Ipinaglilihi pa lang siya, may rejection na. Isinilang siya, may rejection. Buong buhay, may rejection. At hanggang nabuhay siya muli, may nangre-reject pa rin. Jesus understands and helps people in their emotional suffering. That's why He is our helper, our Savior. So with God's help, avoid or minimize emotional pain in your life and in the life of others. Now, avoid possibly painful situations. May mga sitwasyon, mga kapatid, na alam natin ang ending painful. Especially, huwag tayong pumasok sa mga sitwasyon na prolonged or permanent ang pain or discomfort. There are things one could do wrong, pero may mga wrong things na ang end pwedeng prison, ang tagal ng pagdurusa mo. Hindi nadadaan sa sorry lang. Merong mga physical prisons, pwedeng dahil sa kapabayaan, magkaroon ka ng disability and you get imprisoned in this body that cannot move. At merong mga roles na pinapasok natin sa buhay na pwede rin maging mga kulungan na pwede magdala ng pain. Halimbawa, profession, hindi talaga yun ang gusto mo, hindi talaga yun ang masarap gawin, ayaw na ayaw mong gawin, pero yun ang napasok mong profession. Don't get into it, or when you're into it already, get out of it. May mga roles sa buhay na alam mo habang buhay, pwedeng magkaroon ka ng stress. Halimbawa, nagninang ka. Pasko, tuwing Pasko, taon-taon, may stress ka. Liba na lang, dami-dami mong pera. So, hindi masama mag-refuse. Kabalabalan nyo, ay masama mag-refuse. Sabi lang nila yun. Alam mo, hindi ko pwede yung magninang eh. Ngayon na lang, bibigyan kita ng one-time pakimkim, pero hindi ko maipapangako, taon-taon na magiging ninang ako, so ngayon na lang, huwag mo na akong kuning ninang. Dapat dito sumasama mga loob natin. In fact, yung mga pagnininong-ninang, dapat volunteer yan eh, hindi ka nag-a-assign. Hoy, kunin mo ko ninang, yun ang masarap kunin. Pero yung pipilitin mo yung mga tao, magpapauso pa tayo ng masama, malas tumanggi, walang ganon. Malas bang umiiwas. No? Tapos magtatago ka tuwing Pasko. Mahirap yata yung mga ganong klaseng responsibility. Meron kang pinapasok na alam mo painful. Halimbawa, yung mga commitments na alam mo mahirap tuparin. Mga panata. Nakita nyo na pag-aaral natin sa Bible, may mga panata na pinatay tuloy yung anak niya dahil yun ang kanyang panata. Papatayin ang unang sumalubong, ang unang sumalubong anak. Hindi dapat sabihin mo sa joke. Sa Lord, joke po, sorry. Get out of a difficult commitment. Merong mga relasyon na alam mo magiging secret ka for life. Why get into it? Yung makakaiwas ka, hindi ka pa subong-subo, hindi ka lubog na lubog, tapos magiging other woman ka. Gusto mo bang buong buhay ang Valentine's dinner mo, February 17? Alam mong mahirap yun, matagal na paghihirap yun. So, iwasan mong pumasok sa mga ganon. Don't be anybody's secret. Because you will always have to stay in the dark. Mahirap, masakit. Avoid stressful and threatening commitments. Halimbawa, meron kang fear of flying, tapos may nagyaya sa'yo magbiyahe, umuo ka 3 months from now, pero 3 months kang worry about that 1-hour flight. So bakit ka papasok sa ganong klaseng mga commitments? And avoid being the hero or martyr. Unless inassign talaga sa iyo ng tadhana, di mo maiwasan, don't volunteer. Bakit ka papasok sa isang sitwasyon na napakahirap? Get out of prisons. Get out of painful situations. Especially relationships that turn you into a prisoner. Get out. You have a life to live. And don't live your life in the shadow of someone as a dark secret. That's not the way to live. Magiging kulang ang kaligayahan mo at marami ka laging misery. Proverbs 6:1-5. Pati yung mga nagagaranti ng utang ng may utang, malaki yan na stress. Malaking prison yan.
And I know people who had to sell their property just to pay the utang of someone kasi sila yung nag-guarantee at hindi nagbayad yung nangutang. At akala mo ba, nagkakasalubong sila, ina-acknowledge mo lang yung utang mo yun? Wala nga eh. Pero ikaw ang nagbayad. Proverbs 6:1-5. My son, don't make yourself responsible for the debts of others. Don't make such deals with friends or strangers. If you do, your words will trap you. You will be under the power of other people, so you must go and free yourself. Beg them to free you from the debt. Don't wait to rest or sleep. Escape from the trap like a deer running from a hunter. Free yourself like a bird flying from a trap. Kailangan wala kang masyadong maraming ganong commitments. So do not be quick to say yes, because yes could be a trap. Don't also be quick to say no, because you could be kept out of something nice dahil nag-no ka agad. Mostly, to be free, say, let's see. And don't decide at once. Decide at the last minute when you have already weighed all your options. Huwag kayong yes ng yes, lalo sa nagpapapromise. A promise is a prison. Strengthen your spirit to avoid emotional pain. Palakasin ang loob. Patibayin ang espiritu. Psalm 55:22, Our Lord, we belong to you. We tell you what worries us, and you won't let us fall. So yan ang lagi mong alalahanin. Hindi kahayaan ng Diyos na malugmok. At alalahanin mo lagi kung kanino kakasali sa Diyos. Psalm 73:26, My body and my mind may fail, but you are my strength and my choice forever. Pag nangihina, pag nasisiraan ng loob, alalahanin mo na ikaw ay palalakasin ng Panginoon. In fact, ang lakas mo ay ang Panginoon, hindi ang sarili mong lakas. At lagi mong piliin ng Diyos. Kung may mga choices, laging siya ang piliin mo dahil siya ang tunay na lakas. Palakasin ng loob, magkaroon ng lakas ng loob, at ito ay daily practice of prayer, of announcing to yourself and to God your faith in the Lord, na hindi mo malimutan na siya ang tunay mong lakas. Strengthen your spirit with practical power like a bank of peace and joy and happiness in your heart. Gumawa kayo ng bank account sa inyong heart at lagi kayong mag-deposit ng happiness, ng joy, tuwing pwede. Para pag walang joy and peace, meron kayong ma-withdraw sa araw ng pangangailangan. Romans 14:17, Ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. So mamuhay in that lifestyle, yung peaceful as possible. So, bawat araw, tanggalan nyo ng chismis, tanggihan nyo ang chismis, tanggalan nyo ng gulo, ng away, ng yabangan, ng pagmamataas, para payapa ang araw nyo. At bawat isang payapang araw na dumaan, nag-deposit kayo ng peace in your heart. Pag may mga trouble na hindi pwedeng maiwasan, doon kayo mag-withdraw sa mga na-deposit nyo ng maraming peace. Mag-deposit kayo ng kagalakan, kasayahan. Ito yung pwedeng sumaya, magsaya. Kasi may mga araw na kahit gustuhin mo, hindi pwede. Saan ka ngayon mag-withdraw ng pangpasaya sa malungkot mong araw, doon sa mga naimbak mong kaligayahan na natatandaan naman ng iyong puso? Paano kung ang nakadeposito lagi dyan na inis, galit, away, na unnecessary? Sumasali ka sa away ng iba, sumasausaw ka sa gulo ng iba, gumugulong buhay mo. Pag dumating ngayon yung tunay na gulo ng iyong sariling buhay, wala ka man lang ma-withdraw kapayapaan kasi wala ka na i-deposit. Hanggat kaya, patahimikin ang araw. Iwasan ang mga gulo, pasayahin ang sarili at ang kapwa. And you will become a fortress with springs inside it. Alam niyo sa mga disyerto, kahit yung mga fortresses, nung mga unang panahon, ginagawa yan na mayroong bukal ng tubig doon sa loob. Kung saan may bukal, doon gagawa ng fortress. Para yung fortress, salakayin man ng kaaway, paligiran mat di ka pwedeng lumabas para kumuha ng maiinom at makakain, meron kang naiinom galing doon sa loob.
At ang puso natin dapat ganon. May sarili siyang bukal ng tubig. At si Jesus yung bukal na yon. Siya ang tubig na yon, ang tubig na buhay. Na pag lagi mong inaayos ang iyong relasyon sa Diyos, may bumubukal na tubig ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan, mula sa loob, hindi galing sa labas. Kahit walang magpasaya sa iyo, may saya ka na galing sa loob. Kahit walang sumama sa iyo na kapwa-tao o tagalabas, may kasama ka sa loob. Meron kang tibay sa loob kasi lagi mong dinedevelop ang relasyon mo sa Diyos. Psalm 89, 16-17, your own glorious power makes us strong. And because of your kindness, our strength increases. Doon galing ang lakas natin sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. At kapatid, ikaw lang ang pwedeng makadevelop ng method kung paano mo patitibayan ang iyong loob, spiritually speaking. Kung paano mo paaalisin ang mga panggugulo at kung paano mo papapasukin ang katahimikan. Only you, nobody else can tell you kung paano yan gagawin. Bantayan kung anong iniisip, bantayan kung kanino nakikipag-usap, kung anong pinapayagan natin mga diwa na pumasok at manahan sa ating isipan. At huwag nating tanggapin ang anumang pampagulo, ang anumang pampaligalig, anumang pampatanggal ng ating tibay ng loob. Strengthen yourself with practical power like a bank of rest, relaxation, and enjoyment. Katulad din ng bangko pinag-uusapan natin kanina, dapat may account ka dyan sa puso mo, deposit ka ng deposit ng pahinga, ng relaxation, at ng enjoyment tuwing pwede. Kasi may mga panahon hindi pwede. May mga panahon na ibigin mo man, pagod na pagod ka, hindi ka makapagpahinga kasi meron kang dapat gawin at meron kang dapat tapusin. Mahalaga ang enjoyment sa buhay. The first miracle of Jesus was to extend a wedding merriment. Can you imagine, ang dami-daming pwedeng himala na gawin ni Jesus ang kauna-unahan, lumikha ng alak mula sa tubig. At yon ay dahil yung mga tao hirap na hirap sa buhay, pagod na pagod sa kanilang farming, sa kanilang work, sa kanilang halos magiging slave sila ng elite. Wala silang ginagawa kundi magtrabaho, magpag-araw-araw. Nakakakain lang ng masarap, nakakapagsaya lang pag may kasalan kasi may libreng pagkain, may libreng mga alak na masasarap kasabay ng pagkain. Tapos naubos agad, siguro ganang kaliit ang budget. At naawa ang ina ni Jesus, Mother Mary, comes to Jesus and say, wala na silang wine. E di uwian na. Balik na naman sila sa kanilang mga hirap na pangaraw-araw. Sa sandali-sandali ang recess nila. And at the end of the day, you know that Jesus created the miracle. Made wine that is superior to the wine that was originally served. Anong result? Humaba ang kasiyahan, kantahan pa, kwentuhan, sayawan, because Jesus likes people to extend their happiness, their joy, para makapag-deposit sila sa puso nila ng maraming happiness na iwi-withdraw nila sa maraming mga araw ng lungkot, ng hirap, at ng walang sarap na existence. Jesus took His disciples on an R&R, a rest and relaxation. Akala natin, tuwang-tuwa ang Diyos pagpagod na pagod ka sa ministry. Baka yung team leader mo lang, o pastor, masaya doon. Si Lord hindi. Gusto niya nagpapahinga ka rin kahit ka naglilingkod. Mark 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain yung mga disciples. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa di mataong lugar upang makapagpahinga kayo kahit man lang kaunti. Itinakas ni Jesus ang kanyang mga disipulo mula sa napakaraming taong humihingi ng kung ano-anong mga kagalingan, mga prayer, mga ministration, bla bla bla. So niya, hali kayo, magpapahinga kayo. Ganon siya magmahal. Nakita niyo kung gaano ko gusto ni Jesus na tayo mapahinga? Even from the ministry. Yung mga iba naman, di ba, Bible study leader ka, di magutom ka. Di ba, ikaw ang leader ng ating group, di tumawid ka ng baha, mano ngayon kung magkaroon ka ng sakit sa atay. Di ba, pastor ka, nung puyat-puyat, dapat lahat ng lamay puntahan mo. Tao lang yon, hindi ganon si Jesus. Sabi niya, hali kayo, magpahinga kayo. Bawat kasiyahan ay deposito na pwedeng i-withdraw sa panahon ng pangangailangan. So hanggat pwede, hanggat kaya, kung hindi ninanakaw sa iba, magsaya.
magpasaya. That is high religion. Yung magpasaya ka ng kapwa, magbigay ka ng pahinga, daig mo pa doon na nagsermon ng 10 sermon. High religion, sabi sa Bible, is to visit orphans and widows in their distress. Tumulong sa mga nakahapis, sa mga nangangailangan, is the best religion. God is generic. Only religion incorporated is labeled, is sold under prescription, is exclusive. Ang mukha ng Diyos ay maaaring makita sa napakaraming gawa. At ang kanyang universal face is kindness, goodness, especially to the needy, the weak, and the suffering. Walang label ang Diyos. Generic siya. Strengthen yourself with practical power, like people to share life with. So meron ka dapat bank of happiness, bank of rest, at meron kang bank of human resources. Tao. Ecclesiastes 4:9-12. 2 people are better than 1. When 2 people work together, they get more work done. If one person falls, the other person can reach out to help. But those who are alone, when they fall, have no one to help them. An enemy might be able to defeat one person, but 2 people can stand back to back to defend each other. And 3 people are even stronger. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. So ang sinasabi sa atin, mabuti yung may kaibigan, mabuti yung may karamay, mabuti yung may kasundo, mabuti yung may kasama. So develop and keep a strong network of human relations. Yung kabutihan mo sa kapwa, yan ang pinakamagandang savings. Yung pagmamahal mo sa maraming tao, pagtulong mo, yan ang pinakamagandang retirement fund. Obo, maganda rin meron ka talagang physical, financial retirement fund. Pero yung mga tao nagmamahal sa'yo, tatanaw sa'yo, aalala sa'yo, the best yan. Kaya wag natin isinasacrifice ang human relations para lang sa ating mga ibang mga selfish motives. Give and receive. That is what life is all about. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Although nakita natin sa kasaysayan ni Jesus, 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. So hindi lahat ng ginagawa mo ng mabuti, gagawa din sa'yo ng mabuti. So kung gusto mong may gumawa sa iyong mabuting isa, gumawa ka sa 10. By virtue of statistics, safe ka doon. At huwag ka na malungkot doon sa 9. Si Jesus nga, 9, hindi bumalik eh. So gusto mo ng 1, gumawa kang 10. Gusto mo ng 10 na titingin sa'yo, makakaalala sa'yo, tumingin ka at umalala sa 100. 10% eh. And kung 9 lang yung ginawa mo, naku, baka yung 1 na mabuti, hindi pa natamaan. Mga 9 na walang utang na loob yung nagawan mo, edi 10 mo na. Para makaisa ka man lang out of 10. Strengthen yourself with the Spirit and in faith. Therefore, focus on big issues. Mga kapatid, kung gusto nyo maging matibay kayo sa buhay, hindi agad-agad nadadala ng hangin, ng baha, ng ulan. Know and do your one big mission and role in life. Yung inassign sa iyo ng Diyos, hindi inassign ng pamilya, hindi inassign ng kung sino. Yung alam mo, Diyos ang may bigay sa iyo. Kasi yun ang tawag sa iyo, nang gagaling sa iyong puso. At yun ang talent mo, yun ang galing mo, yun ang glory and ligaya mo. Yun ang tawag sa iyo ng Diyos. Causes that are bigger than your needs, than your wants. Causes that are bigger than your drama. Siyempre, lahat tayo may drama. Pero pag wala kang big cause, yung drama mo ang lagi mananalo. Because in the absence of big things, small things become big to small minds. Small things become big to people with no big missions in life.
Pero pag meron kang malaking ginagawa at alam mong malaki yon at Diyos ang nagbigay nun, natututunan mong lampasan ano man yung mga drama-drama na dumadaan sa buhay kasi meron kang focus. John 4:31-34. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Nakita niyo kung paano nalampasan ni Jesus ang lahat ng dusa, lahat ng sakit, lahat ng hirap. Alam niya kung bakit siya nandun. Alam niya kung anong misyon niya at hindi nawala sa kanyang paningin yung kanyang pananaw na yon. Know and pursue your calling and mission from God at magiging malakas ka. Tulad ng mga magulang na nakawalay sa pamilya, nagtatrabaho sa malayo, kumisan lungkot na lungkot, gusto nang bumigay, pero maaalala ang mga anak, maaalala ang asawa, maaalala niya kung ba't siya nandun, maaalala niya ang misyon niya, at tumitibay siya, at nalalampasan niya yung mga tukso ng oras na yon para siya bumigay sa kung anumang paraan. Remember your big mission. Meron kang big mission sa buong buhay, meron kang big mission for this month, at meron kang big mission for this day, dapat alam natin yun. Ephesians 2:10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Likha tayo ng Diyos. Nilikha para sa specific good works na bagay sa atin at noong pa man bago tayo isilang ay ini-assign na sa atin ng Diyos. At pag nandun ka at ginagawa mo yon, maging yun ay maging isang napakabuting ina, maging iyon ay para maging isang mabuting public servant, maging yun ay lumikha ng mga gamot laban sa cancer, o kaya ay mapigil ang mga baha. Kung ano man yung mission mo sa buhay na yon, pag ginagawa mo yon, meron kang tibay ng loob, meron kang tining ng loob na hindi kayang ugain ng anumang mga dumadaan na drama ng buhay. Kaya mahalaga alam natin kung ano yon. At iba-iba tayo ha, hindi pare-pareho ng mga mission, hindi pare-pareho ng mga roles. Strengthen your spirit. Raise your pain tolerance. Kailangan hindi madaling masaktan, hindi madaling matumba, hindi madaling dumugo, kapal-kapalan ng balat, tibay-tibayan ang loob. Practice handling and overcoming pain. Kaya hindi mabuti magpalaki ng bata sa luho, sa saya, kasi mababa ang pain tolerance. Sabi nga ni Balagtas, kahit munting hilahil ay mamalakhing dala, dibdib balibasay, di sanay magbata. Pagka hindi ka sanay na maghirap, yung maliit, malaki agad. Ang laki ng problema nung bata kasi walang ketchup. Kasi walang mayonnaise ang sandwich. Aba, pag gano'n ang anak nyo, malaki ang problema nyo. Nay, wala pong palaman ng sandwich. Iipit mong daliri mo, anak. Nang magkaroon ka ng palaman. Hindi lahat ng araw may palaman. Sanayin nyo ng hirap para tumibay. Yung mga batang sobrang lumaki sa malinis sa environment, lagi may sakit. Bakit naman yung nagsuswimming sa kanal? Ayaw, tabla ng sakit. Pormo, hindi naman bagay na mag-swim sa kanal. Pero may kabaitan ng Diyos sa mga tao, hindi na makaiwas sa dumi. No? Merong ibang klaseng natural immunity kasi hindi lang ma-afford ang mga kaartehan sa buhay. Magsanay. Graciously face the necessary little daily pains. Do not overprotect the children from pain. Huwag nyo laging sabihin, alam mo, hindi ka lang naging first honor kasi nandaya yung classmate mo. Sabi mo, anak, talagang hindi ka ganong karunong. Tanggapin na natin yan. Yung, huwag kayong maging fan club ng anak nyo forever kasi paglabas niya, wala siyang fan kahit isa. Kawawa naman. Sanayin nyo. Ganun talaga, anak, hindi ka lagi mananalo. Huwag kang magmukmuk dyan na natalo ka. Isa lang talaga ang nananalo, 99 talo. At nando ka sa 99, so magdusa ka. Magandang training yun.
Huwag yung laging inaamo, ino-comfort. Ang ganda-ganda mo, anak. Tapos sabi mo, joke. Sa mga anak talagang ganun, iba-iba ang ganda at ang ganda mo nasa kalooban. O, di ba? Para sanay siya. Kawawa yung mga batang lagi nilang ini-spoil eh. Paglaki, walang ihinting ginhawa. Sabi yun ni Balagtas. So develop muscle memory for pain management. And one great exercise is to bend and lift others up. Magandang exercise yan. Bend ka and lift other people up. Commiserate with others. Makiramay. Ang mga bata, yayain nyo sa mga lamay, ayaw sumama. Laging gusto sa mall. Puro kasiyahan. Isama nyo sa mga libing. Isama nyo sa mga lamay. Isama nyo sa mga nakikita niya yung hirap ng buhay para ma-appreciate niya yung sarap ng buhay. Kailangan hindi natin sila over-protect. Romans 12:15, mourn with those who mourn. Makiramay. Sabi nga ni Solomon, mas mabuting pumunta sa mga lamay kaysa sa mga party. Although of course, may benefit din yung party. Pero huwag puro saya lang. Master the spiritual skill of resting in Jesus. Physically, emotionally, spiritually. Pag nire-reject kayo ng mundo, go to Jesus who accepts you without condition. Pagka hindi kayo pasado sa mga ibang standards, go to Jesus who always gives you a passing mark. Siya ang nagpapasa sa atin eh. Siya ang gumagawa ng lahat. Matthew 11:28, my super favorite verse. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Ano mang burden yan. Huwag lang nating lilimutin. Pag, Pastor, pagod na po ako. Nagpunta ka na ba kay Jesus? Kaya ka pagod, hindi ka pa pumupunta sa Kanya. Kasi pag sa Kanya ka pumunta, rest ang ibibigay sa'yo. Baka pag nagpunta ka pa nga sa pastor, pagalitan ka pa. Sermon na ka pa, takot-takot. Di ba? Ikaw pa may kasalanan, in the end, mas malungkot ka pa uwi. Go to Jesus. Because He'll give you rest. Kahit ano pang nagawa mo, hindi ka nausig. Minamahal ka, tinatanggap, tapos pinapagaling, at bahala ka sa buhay mo na ayusin ang buhay mo, pero hindi ka niya pinipilit. Ganon si Jesus. Napakabait. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. All. Huwag ka na mag-pretend kay Jesus. At huwag ka na mag-rationalize. Lord, nagawa ko lang naman yun kasi po. Huwag na, sabihin mo na lang talaga. Ganun po talaga ang ginawa ko. Sorry, but you don't have to justify yourself. Because Jesus Himself is our own justification. He justifies us before the Father. Hindi mo na kailangan mga tuwiran, hindi mo na kailangan magdrama. Because God accepts you through Jesus unquestioningly, lovingly. Hindi ganoon ang church. Ang church maraming kondisyon. Mas stricto ang relihiyon kaysa sa Diyos. Kaya matuto kayong dumiretso sa Diyos. Lalong-lalo sa mga bagay na hindi kayo makadiretso. Sa mga religious leaders o mga religious institutions. Yan ang Diyos na napaka-accessible through the Lord. And you survive emotional pain. How do you do that? Accept your pain when it is there. Don't deny it. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made one as well as the other. Ano mang nagaganap, alam ng Diyos. At lingid man sa ating pangunawa, baka Diyos pa nga ang may likha para sa ikabubuti natin at the end. So magtiwala and accept. You cannot change and you cannot heal unless you accept the truth first. Yung mga iba, hirap na ayaw pang aminin. O akala ko ba may date ka? Bakit dumating ka agad? Hindi mo na sabihin, hindi ako sinipot. Nagbago isip ko eh. Duwari ka pa dyan. Kaya ka tuloy hihimatayin eh. Ayaw pang aminin na naradya ka. Hindi mo na lang aminin para relax tayo lahat. Diba? Para tayo mapahinga. Para tayo, wala nang image pa. Hindi ka mahal, di wag.
Diba? Iniwan ka, di wag. Nag-joint bank account kayo, tapos kinuha niya lahat. Di ganon, naisahan ka. Sorry. Pero huwag ka na magdahilan ng kung ano-ano pa. Kasi, dadami lang ang sama ng iyong loob. Lamentations 3:31-33. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya'y nagpaparusa, at babalikan natin yung parusa na yan, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Ngayon, itong parusa, nagpaparusa ba talaga ang Diyos? Aha, may ginawa ka, paparusahan kita. Aha, may ginawa ka, paparusahan kita. Yang parusa na yan, I believe, is automatic consequence of natural law. Halimbawa, hindi ka natulog, puyat ka, hindi ka kumain ng masarap, mahina ang resistensya mo, nabahingan ka ng kapwa mo, nagkasipon ka, kung sabing pinarusahan ako ng Diyos. Yun ang tinatawag na parusa. May natural law na ang sinabi, pag may nagpabaya, magkakasakit. So, hindi ko kailangan magdesisyon na magkakasakit ka dahil nagpabaya ka, automatic it will happen. Pag sinabi ng Lord na may gravity, alam niyo ba ang hirap pag walang gravity? Tatalsikan tayo lahat. Pero ikaw, banal na banal, dasal ka ng dasal, natapilo ka, tumama ang iyong ulo sa bato, namatay ka bigla, at mo ay pinarusahan ako ng Diyos, gravity yon. Natural law. Hindi ka nag-iingat sa paglalakad, dadulas ka, whatever it is, nature will take its course. At yun tinatawag na parusa ng Diyos. Hindi siya magde-decide specifically for your case. So ang mahalaga, bantayan mo yung case mo para by obeying natural law, hindi ka maparusahan. At sabi, bagamat siya ay nagpaparusa, or He lets nature take its course. Hindi ito personal. Sabi ng Bible, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. He loves and rescues. At yun ang tinatawag nating himala. But don't expect himala all the time. It's an exception. Na nahulog ka, tapos hindi mo lang ka nabalian, nagkahimala sa'yo, but don't expect it. 99.99% pag nahulog, nagkakabali-bali, pwede mamatay pa, kahit banal. Kaya kahit mga missionary, pupunta sila sa ibang bansa para mag-mission, lumubog yung barko, namatay silang lahat. Itinatanong ng iba, Diyos ko, ba't mo sila pinabayaan? Sabi ni Lord, law of buoyancy. Iha. Butas yung barko nila na puno ng tubig, lumubog sila. Anong gagawin natin? I-withhold natin ang law of buoyancy and law of gravity. So, hindi exemption sa law of nature, yung pagdadasal, yung mga ganyan-ganyan. Kasi, miracle lang nakapag-exempt. So unless there's a miracle, you do what is practical, you do what is doable, you do what is natural. Kasi meron talagang natural causes and natural results of those causes. At yun ang tinatawag na parusa. Gumawa ka ng masama, nang agaw ka ng asawa ng may asawa, nabaril ka ng asawa niya, tinuruan ba ng Diyos na barilin mo yung nangagaw sa asawa mo? No, natural yon kasi nagselos siya, may baril siya, binaril ka, hindi personal yon. Kasi may rinalawag kang batas, may cause, may effect. God's laws are best understood when you understand and operate by the laws of nature. Don't always ask to be exempted from natural law and natural punishment. But in all this, take shelter in Jesus. Psalm 42:11, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. So dapat positive attitude. Always praise God. Hindi natin naintindihan yung mechanics, but what we know from the Bible is this. When you praise God, things change. When you're always praising God, if the situation around you doesn't change, your heart changes, and therefore, sumasaya ka. Imbes magreklamo, magpuri sa Diyos. Gagamit ka ng 5 words magreklamo, gamitin mo yung 5 words na yun to praise God at ibang-iba ang sasapitin ng buhay mo. Palitan mo yung laman ng yung puso mo, imbes galit, gawin mong love. Instead of reklamo, gawin mong gratitude. Because gratitude makes things happen in your behalf.
May hiwaga na ngayon na hindi pa natin alam, pero naniniwala ako malalaman natin kahit ng science kung ano nangyayari sa universe ng mga forces na nagtutulong-tulong pag merong isang pusong grateful and thankful. Meron. Maintindihan nyo o hindi, gawin nyo na lang. Because the Bible says so, and our life and the witness of many people say so. Philippians 4, 6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Apparently, yung faith, yung pasasalamat, meron siyang energy that procures the things that you need and you want. Because we are spiritual beings. We are dual beings. We are physical and spiritual. Huwag tayong laging physical. We walk by faith, not by sight. So ipinapanalangin nyo pa lang, pasalamatan nyo na, ibig sabihin naniwala kayong dumating na, hindi yung darating pa. Kasi yung panalangin na future, Lord, bigyan nyo po ako. Lord, bigyan nyo po ako. Yes, sabi ng Diyos. Lord, bigyan nyo po ako. Yes, sabi ng Diyos. Pero sabi mo, nasaan na? Kasi naka-future tense pa yung prayer mo, bigyan nyo po ako. Kaya lagi naka-future, 100 taong ka na pray ng pray, hindi pa dumadating kasi naka-future pa eh. Kaya sabi, magpasalamat ka na. Lord, binibigyan nyo na po ako ngayon, salamat po. Lord, binigyan nyo na ako, salamat po. Di nangyari na. Sa spiritual world, kasunod ang physical world, mangyayari din. Mauuna muna yan sa spiritual world. It must begin with thought. It must begin in spirit. Then it will become matter. It will become physical. Kailangan sa spiritual world muna maganap ang isang bagay para iluwal sa physical world. Kaya sa prayer mo, iluwal mo na yon. Salamat Lord, pinagaling nyo na ako. At maniwala ka talaga, huwag mo lang utuin yung sarili mo. Pag nangyari na yun sa iyong paniniwala, doon sa spiritual world, walang choice ang physical world, kundi sumunod. Because the physical world is only a slave of the spiritual world. Kailangan papangyarihin mo yan. Our battle is not against flesh and blood, but against principalities in the air. Ang tunay na pakikidigma ay hindi laban sa physical world, kundi sa spiritual world nagaganap. At pag nanalo ka na sa spiritual world, kasunod, panalo ka sa physical world. Tulad ng temptation, natutokso ka sa spiritual world, in the realm of thought, in your thought pa lang, manalo ka na. No, hindi ko gagawin. At hindi yan mangyayari at hindi yan nangyari, hindi talaga matutupad. Pero sa thought pa lang, natutokso na, ayan po, natutokso na ako, ayan, bibigay na ako, ayan, bibigay na ako. Susunod talaga yung katawan mo. Be changed by the renewing of your mind. It's all in thought. At yan ang kulang na kulang sa mga relihiyosong tao. Yung spirituality, laging physical. Puro physical. Pag binago nyo ang isang bagay sa inyong loob ng isip, susunod yung bagay na yon sa physical world. Nag-decide kayo, tumigil na ako sa paninigarilyo. Kasunod ang body ninyo. Hindi pwedeng tumanggi ang body pag yung spirit umuo na. So be changed by the renewing of your mind. In your prayer life, in your quiet time, think, imagine, create the physical world that you want for yourself. God said, let there be light, and there was light. So nauna yung word, nauna yung salita. Kasi yung salita, idea yun eh. Kaya unahin. Sabi ni Lord, di ba? Sa lumpo, tumayo ka. Tumayo. Nadinig niya eh. Sa isip niya, naniwala siya eh. So tumayo ang katawan niya. Pero yung Lord, hindi ko po magagawa, lumpo po ako. Ay, sige, hindi, mahiga ka dyan. Hindi mo pala magagawa eh. Anong gusto mo? Gawin ko para sa'yo. It is our thought. Yun ang power natin mga kapatid. We were created in God's image. You know what that means? That you are the temple of the living God. You are the temple of the Holy Spirit. You know what that means? That the power of God is within you. Kaya ang sabi ni Jesus, the kingdom of God is not here. It's not there. It's not out there. The kingdom of God is within you. Nasa iyo. Nasa isip mo. Kaya matutunan natin na ang isip na yan ay ituon sa Diyos.
Panahanin ng Diyos dyan, siya maghari. Tanggihan ang lahat ng gusto mag-squat. Ang patirahin ang Espiritu ng Diyos because you are the kingdom of God. At magaganap ang mga dapat maganap. So employ your increased pain tolerance. 2 Corinthians 4:8-9, kabi-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsa'y nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi kami lubusang nailulugmok. Ganyan ang nangyayari sa may matibay na pananalig. Nadadapa pero bumabangon agad. Find every available relief and comfort. Whatever you need, God provides around you. Just look. You have to see it. Parang si Hagar, itinapon sila sa disyerto na mag-ina. Uhaw na uhaw sila, pero biglang mayroong bukal ng tubig na dumaloy sa disyerto. You've got to open your eyes and see the blessing of God, because for every need, there's an answer. For every problem, there is a solution. Pastor, wala pong solusyon ng problema ko. Eh di hindi problema yan. Ang definition ng problem, may solusyon. Pag walang solusyon, hindi problema, tanggapin mo na lang. Huwag mo nang ibahin kasi hindi pala yung problema eh. Pero pag problema, may solusyon. Kailangan lang may spiritual eyes ka to see. Hebrews 10:25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Nandiyan ang ating strength, mga kapatid, sa kapatiran. Ibinigay tayo ng Diyos sa isa't isa para tayo magpalakasan, para tayo maging lakas ng loob ng isa't isa. That's why I like each one of you to be a member of a sambahay. Para may maliit kayong intimate group na kayo'y napapalakas ang loob nyo, madalas kayo ang nagpapalakas ng loob, panapanahon lang ng pangangailangan, panapanahon ng hirap, panapanahon lang ng kanya-kanyang hina at lakas, pero together, laging merong malakas kahit laging merong mahina. Laging merong resources kahit merong nagdarahop. Nagtutulong-tulungan, panapanahon lang. Make your goal to make someone happy every day, to help someone, and to protect the fellowship from people who would like to break it. Kailangan tayo nagtutulong-tulungan. Panapanahon lang. At iba-iba ang mga paraan ng tulong, iba't iba ang paraan ng pagtulong, pero dapat nagtutulong-tulungan. Ganyan tayong mga magkakapatiran. Kaya mahalaga meron kayong small group. I really like you to be a member of a sambahay or a ministry group. Hindi dahil gusto ko kayong maglingkod doon. Gusto ko meron kayong group. Sasaya ako na meron kayong group. Para yung mga magulang na matanda na natutuwa siya pag mga anak niya magkakasundo. Kasi alam niyang magtutulungan sila. Napakahalaga, yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Find a helper and a healer in time. Alam niyo ba, panahon, time, ang isa nating napakabuting kaibigan, na pagagaling niyan, lahat sugat. So kung mayroong mga tao, ang laki ng problema, ang laki ng sama ng loob, ang lungkot-lungkot, sabihin ko, just survive the day, survive the week, survive the month. Maaring buong buhay mo malungkot ka dahil naunang sumakabilang buhay ang iyong asawa. Pero because of time and because of God's grace, huhu pa rin yung lungkot na yan. Mababawasan ng hapdi, mababawasan ng sakit. Lagi sigurong meron dahil talagang mahal mo eh. Pero mababawasan ng malaki. Just survive. Ano man ang sama ng loob mo, ano man ang galit mo, huwag ka lang gagawa ng bagay na dahil sa silakbo ng damdamin, huhupa din yan, mababawasan din yan, just survive. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Just survive the day, the hour, the minute. At pag hirap na hirap, itong sabihin niyo mga kapatid, this too will pass. Lilipas din ito. Kahit gaano kasidhi, kahit gaano kasakit, kakirot, kahapdi, ating mga katawan ay kumisa naka-quarantine.
sapagkat ang isip natin ay pwedeng makarating sa kalangitan, sa karamihan ng mga bituin. Just close your eyes and believe. Yan ang mahalaga sa spirituality natin because the Spirit can transcend matter. The Spirit can transcend physical limitations. At kung ano man ang mga limitations na ibinibigay sa atin ngayon ng temporary setback sa ating paligid, lampasan natin yan in spirit. Close your eyes. Believe. Be with the Lord. Fellowship with one another in spirit. At yan ay magiging very, very truthful sa ating damdamin, sa ating puso. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating hilahin pababa. Ano nga ba ikihilahin na yan pababa? Mark 6:1. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. So kagagawa lang ni Jesus ng mga himala, kagilagilalas, pinagkakaguluhan siya ng mga tao, sinusundan, dinudumog, tapos umuwi siya sa kanyang bayan, ang kanyang hometown. Mark 6:2. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. So nagulat, na-impress ang mga nakikinig sa kanyang pagtuturo. In other words, ang turo niya, yung mensahe at paraan ng pagde-deliver ng mensahe, unusual. Different. Out of the box. Kasi kung kamukha lang siya ng iba sa mensahe, kung kamukha lang siya ng iba sa paraan ng pagmemensahe, at yung sinasabi niya ay yung mga sinasabi din ng iba, di wala namang mai-impress noon, wala namang hahanga, walang makakapansin, kasi katulad lang siya ng karamihan. Pero ito, nagulat ang mga tao sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan ng diwa ng mensahe niya, at kapangyarihan ng paraan niyang magsalita para ang mensahe niya ito'y maparating sa mga nakikinig. What's this wisdom that has been given him? Tanong nila. So, ang napansin nila, wisdom. Siyempre naman, kung teacher ka, speaker ka, dapat wisdom ang pangunahin mong dala-dala. No, kung may mapapansin sa'yo, wisdom muna above all else. At alam nila na ang wisdom ay ipinagkakaloob. Kaya sabi nila, what's this wisdom that has been given him? Ang true wisdom ay giver at yan ay Diyos. At ang true wisdom, hindi yan na pag-aaralan, yan ay ipinagkakaloob ng Diyos. Bagaman, yung ating alam, yung ating knowledge, yung ating experience, yan ay pwedeng kapitan ng wisdom. Kasi yung wisdom naman, hindi naman tutubo sa vacuum yan. Kailangan parang halaman yan, mayroong lupang kapitan, may hangin na ito ay mahigop, may mga nutrients na kailangan ito ay magamit. Ganon din ang wisdom. Kailangan may knowledge ka naman para mayroong building blocks of wisdom. Pero ang mahalaga, alam ng mga tao na ito ipinagkakaloob. Sabi, sino ang nagkaloob sa kanya? Bakit ganito ang wisdom na ipinagkaloob sa kanya? Kakaiba sa lahat ng ating mga guro, kakaiba sa lahat ng mga nakasanayan nating narinig day in and day out, year in and year out. What are these remarkable miracles he is performing? Dagdag pa nila. So yung mga pinagsasasabi ni Jesus at tinuturo niya na out of line, kakaiba, out of the box, ito naman ay pinatitibay ng mga himala. Miracles to prove the correctness of his different and powerful message. So may confirmation na Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kanyang mga katuruan kasi may kakambal pa tong miracle. At kung nung araw yung miracle ay gumagaling ang mga physical sakit ng mga tao, gumagaling ang kanilang mga emotional sakit, parang napapalaya sa mga demonyo sa kanilang puso, nakakalaya sila sa kanilang mga depression, marami pang ibang uri ng miracle to confirm the correctness of a message or a messenger. Yung nakakapagpagaling spiritually. Yung mga dating spiritual prisons na lalabasan, spiritual chains, yung mga dating life of constant gloom and negativity, yung life of constant failure in the sense that you are fruitless in your spiritual quest. Pagka ang tao ay nakalampas din dyan, himala rin yun. Maraming anyo, maraming hugis, kulay, maraming amoy ang himala. So itong himala ng pinagagagawa ni Jesus ay nagiging patunay
Kasi syempre, kakaiba ang message niya. Saan tutungtong yun, saan sasandal, para kumuha ng patunay sa himala. In other words, si Jesus ay angat sa ibang teacher na nakasanayan ng mapakinggan ng mga tao. Angat siya sa karaniwan, at kumbagay nag-uusap-usap yung mga tao doon sa synagogue, angat sa atin. Angat sa atin ang Jesus na ito. Kakaiba siya. At kung yung mga ibang nangaral na doon, nagtuturo doon ay magpupulong-pulong, mapapansin nila na, bakit naman tayo hindi na-appreciate ng ganyan? Tapos siya na-appreciate, angat siya sa atin. At syempre, pagka ganon, ang magiging reklamo ng maraming tao, hindi na ma-reach ang Jesus na ito. Kakaiba na siya. At remember, pag nag-uusap-usap yung mga taong ganyan, sa kanilang hometown, sa barangay, ayaw natin sa ganyang kabarangay. Parang ini-imagine natin sinasabi nila. Ayaw natin sa ganyang kababayan. Bakit? Ito nangyayari noon, kahit ngayon. Bakit ayaw ng mga taga-baryo, ng mga taga-barangay, ng mga taga-small communities, at ng families, yung nagiging star na kababayan o kamag-anak? Kasi ayaw ng small minds ang ka-hometown na nagiging big time. Tapos, di na ma-reach. Yan ang reklamo ng marami eh. Subukan mong umasenso, tumaas ang iyong pwesto, lumaki ang iyong kita, subukan mong yumaman, subukan mong maging sikat, maging makapangyarihan, sasabihin ng mga tao, yung mga kababata mo, mga kamag-anak mo, mga pinsan mong kabarkada nung araw, sasabihin nila, di ka na ma-reach. Pagka gusto ka nilang yayain at hindi ka pwede, hindi ka na ma-reach. Pag gusto ka nilang puntahan sa opisina mo at kailangan pa ng appointment, hindi ka na ma-reach. Kasi ayaw ng small minds ang umaangat ang dating ka-level. Lalo kung nagbabago ito. Eh, syempre, magkakaroon ng pagbabago. Paano naman siya aasenso kung hindi siya nagbago? Kaya nga siya umasenso, merong nabago sa kanya. At kaya yung mga kababayan niya, kababata niya, hindi umasenso. Kasi walang nabago sa kanila. Para umasenso, kailangan may pagbabago. Pero, while people try to celebrate your success, ayaw nila na may nagbago sa'yo. Imposible yun. Kasi hindi ka magtatagumpay mula sa pinanggalingan mo kung hindi ka patuloy na patuloy magde-develop at magbabago. At gano'n na nangyari kay Jesus. Ang gusto lang ng mga taong kababata niya, tulad din nung araw na mga bata pa sila. Pero marami na nangyari sa buhay ni Jesus. At marami nang ibinigay sa kanyang ama na karunungan, kapangyarihan. Alam nga namang hindi siya magbago. Ang gusto ng small minds, ang dating ka-level ay maging big time, pero dapat hindi magbago. Dapat rich pa rin para madaling maakyat, magamit, at maipagyabang. Yan ang gusto ng mga hindi umasenso na yung mga kababata nila, kababaryo nila, kabarangay nilang umasenso, kayang-kaya pa rin nilang kaladkarin, yayain, at kakain kasama nila tulad ng araw, walang nagbago. Ang kinakanta tulad din ang kinakanta nila nung araw, walang nagbago. Ano yun? Napaka-imposibleng maganap. Kasi kung walang nagbago sa kanya, dapat pare-pareho pa rin sila ng katayuan sa buhay. May nagbago, kaya nga nagbago Pero pag mataas na siya, small minds, anong gagawin nila? Hihilahin pababa para ka-level lang ulit. Paano nila ginawa yun kay Jesus? How did they do that to Jesus na hinihila siya pababa para bumalik sa level nila? Mark 6:3, sabi nila, isn't this the carpenter? Matapos silang purihin ang purihin, kakaiba ang kanyang ginawa, kakaiba ang kanyang turo, kakaiba ang kanyang kapangyarihan, bigla nilang sinabi, isn't this the carpenter? So pwede nating imaginein, these are the same people na sineselebrate nila yung kadakilaan ni Jesus una, tas ngayon biglang papababain nila. Or pwede rin isipin na may dalawang pangkat. Yung pangkat na hangang-hanga kay Jesus, gustong-gusto yung mga nangyaring pagbabago, at may pangkat number 2, yung nagtatanong ng mga tanong na ito. Sabi nila, isn't this the carpenter? Ang ibig sabihin ng tanong na yan, di ba, ordinary lang naman siya. Di ba carpenter yan? Parang pagka ikaw ay umasenso, yung sumikat ka o yumaman, pag nagpunta ka sa mga baryo, yung mga taga-ron o sa mga barangay mo, ang aalalahanin nila yung kabataan mo na kayang-kaya ka pa nila. Ito ba yung uhugin nun? Ito ba yung tumatakbong hubo-tabo? Ito ba yung
pinakain ko nun? Ito ba yung nung araw ay pinapaliguan ko, na mabahong bata, na naaawa ako, pinapaliguan ko? Ito ba yung bata noon na patay gutom, na payatot, na pinakain ko lang? Yung mga tao, pag lumaki ka, naging dakila, marami ka na-accomplish, hihilahin ka nila pababa dun sa point in your life na mahina ka pa at sila pa yung malakas para manaig sila sa'yo. It's a psychological battle. Kaya kitang-kita mo yung mga gustong sumakay sa iyong success, aalalahanin nila nung yung pamilya nyo, binagyo, nagdugo ang bahay nyo, at kinupkup ka nila sa kanilang silong, sa kanilang bahay. Yun ay para bumalik sila sa time na sila yung makapangyarihan at ikaw yung mahina. May psychological war going on. Kasi yung mga taong polite, yung mga taong tunay na sineselebrate nila yung success mo, hindi na nila uungkatin yung panahon na ikaw ay hubutabo, ikaw ay payatot, ikaw ay may sakit, ikaw ay mahirap. Kasi, hindi naman yun masyadong glamorosong alalahanin. At kung may aalala ng ganon, dapat ikaw na umasenso. Sasabihin mo, ay kayo po yung nagpakain sa amin nung gutom kami. Kayo po yung kumupkup sa amin nung kami ay giniginaw at kami nawala ng bahay. Pero para doon sa tumulong ang umungkat doon, meron siyang ina-accomplish. Ina-assert niya yung superiority niya over you. And because ngayon, hindi na siya superior, kailangan bumalik siya sa past para yung panahon na superior siya, yun ang sariwain at maging bida siya. So sabi nila, isn't this the carpenter? May nagtanong naman, isn't this Mary's son? O, pansinin natin not Joseph's son. Sa Israel, laging son of, anak ni ganitong tatay ang pinag-uusapan. Bakit kay Jesus? Ngayon si Jesus ay makapangyarihan, si Jesus ay celebrated at magaling, kinikilala. Ang inungkat nila is that he was Mary's son, not Joseph's son, ang in-emphasize. May intriga dito Pampababa kay Jesus ito. Hindi pampataas. Remember, merong malaking doubt about the paternity of Jesus. Kaninong anak nga ba siya? Remember, dalaga pa si Maria ay biglang nagdalang tao. Tapos pumunta kay Elizabeth. Pag-uwi niya, 6 months or 3 months later, whichever of the two, basahin nyo na lang yung scripture, buntis na siya 3 months later. So, si Joseph, nung nalaman yon, gusto nang huwag ituloy ang kasalan. Kasi nag-doubt si Joseph kung sino ang ama ng bata. At syempre, hindi lang si Joseph. Kahit pinakasalan ni Joseph si Maria, marunong pa rin naman magbilang yung mga tao sa baryo nila ng mga buwan at mga linggo. Kaya nung nanganak si Maria, lalo pa may chismis na nawala siya ng ilang buwan, natural, binabantayan nila. At nung nanganak siya nang wala sa panahon, kulang sa bilang dahil nagdadalang tao na siya nung pakasalan siya ni Joseph, natural ang conclusion nila, sino ang anak, ang ama ng bata? Sino ang ama ni Jesus? At yun ay maaaring isang uri ng chismis, isang uri ng bagay na issue tungkol kay Jesus all his life. Kaya naiintindihan niya yung mga taong may mga ganitong issues at love niya may mga ganitong issues. Pero yung mga malisyosong taga-barangay nila, isn't this Mary's son? So inuungkat nila yung past na again, Mary was in a very disadvantaged and weak position in relation to the position of everybody else in that village. At dagdag ng iba, isn't this the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Apparently, yung mga ibang biological children ni Mary by Joseph. Na ang tunay na kahulugan ng tanong na ito, hindi ba kapatid siya ng mga ordinary lang tulad natin? Ayan si James, ayan si Joseph, ayan si Judas, ayan si Simon. Hindi naman sila mga sikat, hindi naman sila pinag-uusapan. So, di ba kapatid yan? Kapatid nila si Jesus. Meron naman mga tao, pagka ayaw nilang i-celebrate ang iyong accomplishment, kakalad ka rin ka pababa in relation to your brothers and sisters. So, aalalahanin nila, kung sikat nga yan, pero may kapatid naman yan. Napariwara. Sikat nga yan, pero may kapatid naman siya, mahirap. Pambihira naman yan, mayaman, may kaya, tapos yung mga kapatid niya, gusgusin, mga gutom. So, they will charge against you the lack of success of your brothers and sisters para lang pababain ka nila. Yan yung mga malicious styles of people.
At dagdag pa ng iba, aren't his sisters here with us? O hindi ba yung mga kapatid niya, hindi nga binanggit ang pangalan kung ilan yung mga sisters na ito, at least 2. Ibig sabihin, wala naman sila talagang sinabi sa buhay noong mga panahon na yon. So, ang tinutumbok lang ng lahat ng nag-uusap na ito tungkol kay Jesus ay wala namang special sa kanila. Therefore, wala rin special sa kanya. Kasi magkakapatid sila eh. At sabi ng Bible, and they took offense at him. Na-offend na sila na, sino nga ba yan? Kala mo naman niya kung sino? Kung makapagsalita, kung makapagturo. Yun naman pala, ganyan lang mga kapatid niya. Ganitong pinanggalingan niya. Nakaka-offend naman ang arte niya. That's what happened. Mark 6:4-5. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, and in his own home. So sabi niya, talaga ang propeta, pinaparangalan sa lahat, puwera lang sa kanyang sariling village, sa kanyang mga kamag-anak o ng kanyang mga kamag-anak, at sa loob ng sarili niyang tahanan ng kanyang mismong pamilya. So, if townmates, relatives, and family are small-minded, are inggit, this is what happens to somebody na umangat sa buhay. Verse 5, he could not do any miracles there, report ng Bible, except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. So dahil sa kakulangan ng pananalig ng mga tao na yon, dahil sa panghila nila pababa kay Jesus, walang nagawa si Jesus na maraming himala sa kanyang sariling bayan, sa kanyang panamang sariling bayan. His hometown mates lack of faith, amazed, and limited Jesus' miracles. Kasi ang mga miracles ni Jesus dapat may katumbas, may faith ka. Laging hindi lang siya yung mag-heal, may faith ka. At yung faith mo sa kanya ang mag-heal sa'yo. Hindi lang yung power niya, but without your faith. Kailangan yung faith mo plugged into His power, dun ka gagaling, dun nagkakaroon ng himala. And why? Why not? Why was He not able to do many miracles? Kasi sabi niya sa mga tao na marami pinapagaling niya, your faith has healed you. And obviously, in His own hometown, very few people had faith. So He was able to do only very few miracles. Anong application niya sa buhay natin at kinalaman sa buhay natin ng mga kwentong ito? Celebrate the rise of your townmate, of your relative, of your family member. Hindi kabawasan sa iyo pag tumataas sila. In fact, kadagdagan yun sa iyo. Kasi matalsikan ka man lang ng kanilang kaluwalhatian at baka matalsikan ka rin ng mga blessing na dumadating sa kanilang buhay. So dapat huwag mong pairalin ng inggit, huwag mong pairalin ng pride. Magpasalamat ka at magbunyi kung meron kang kababayan, kamag-anak, kapamilya, kasama sa bahay na umaangat. Honor the achievements of your townmate, of your relative, or your family member. Huwag mong baliwalain. Huwag mong ignorin ang mga achievements ng iyong kapwa. Huwag hilahin pababa ang achiever para lang magmukha kayo magka-level. Yung sa kagustuhan mong maging magka-level kayo, pabababain mo siya. At kung hindi na siya mababa ngayon, i-review mo ang history kung kailan mababa siya sa paningin mo at mataas ka. At doon ka na ngayon magsasasayaw sa moment na yon, sa period na yon, para feeling bida ka. Huwag hilahin pababa ang achiever para lang maliitin ang achievement ng kapwa o para lang maliitin ang kapwa. Huwag isn't this a carpenter? Huwag tayong magganon. Tingnan nyo yung tanong nila, isn't this not even he? Hindi man lang sinabing, isn't he the carpenter? Sabi niya, isn't this the carpenter? Halatang halata mo, may mga inggit sila at mga galit eh. At saka siguro, yung mga iba, mga theologian, hindi sila agree sa theology ni Jesus, kaya minamaliit nila si Jesus. Ganda naman ang mga tao eh. Kung minsan, hindi nila ma-attack ang idea mo, kasi superior at magandang ideya mo, ang atakin nila ay personalidad mo, o atakin nila yung mga kapansanan mo sa katawan mo, o atakin nila yung nanay mo, kamag-anak mo,
trabaho ito ng mga taong hindi marurunong. Trabaho ito ng mga mangmang. Trabaho ito ng mga taong mahina ang kukote na hindi nila kayang yung kukote mo ay banggain, kaya ang babanggain nila yung mga personal circumstances mo sa buhay. Pati kulay ng iyong balat, pati paborito mong kainin, at kung maaari pa, pati mga kapintasan ng nanay mo noong unang panahon, uungkatin pa nila yon. Huwag maghila pababa ng itinaas na nga, lalo kung Diyos ang nagtaas. Huwag isn't this Mary's son? Isn't this the brother of whoever? Hindi ba ito ang kapatid ng ordinary lang din? Kapatid ito ng pobre? Kapatid ito ng prisionero? Kapatid ito ng isang babaeng mababa ang lipad? Kapatid ito ng lasenggo? Yun ang ipapanira natin kung hindi natin ma-attack yung tao mismo. Tapos sasabihin mo, aren't his sisters with us? Hindi mo sasabihin, kung kahalubilo natin ang kanyang pamilya dito sa ating kinakalagyang pusali, ibig sabihin siya ay taga-pusali pa rin. Let us celebrate and appreciate kung merong iniaangat ang Diyos. At sumama tayo pataas. Huwag tayong kumaladkad sa Kanya pababa. Huwag lang magkaroon tayo ng good feelings about ourselves. Huwag mag-demote on issues of paternity and family. That's below the belt. Hindi napipili ng tao kung sino kanya magiging tatay, nanay, kapatid, kabag-anak, lola, lolo. So, huwag mong uungkatin sa kanya. Para mo lang siya maliitin, yung tatay niya o nanay niya o lolo niya kasi wala yon under his control or her control. Hindi naman natin napipili ang ating parentage. So, mahalaga yun. Huwag ma-offend pag may umaangat. Huwag ma-offend pag may nagbago. I-celebrate yung pagbabago. Kahit ang pagbabago na yun, ibig sabihin, kailangan mo na makipag-appointment para pumunta sa kanya. Kasi ibig sabihin, marami ang ginagawa niya ngayon. Dumami. Kailangan niya ng organization sa kanyang time. Hindi pwedeng kahit sino lang dumating, iharapin niya kahit anong oras. Kasi marami siyang responsibility at marami siyang dapat na maitanim na dapat mamunga, marami siyang dapat ayusin, desisyonan, pag-aralan. So pasalamat tayo na kailangan nating pumila para lang siya makita kasi ibig sabihin, ang dami-dami niyang ginagawa. At imbes tayong mainis o ma-offend, ipag-pray natin siya para gumaan ang kanyang mga dalahin. At kung maaari sana, huwag na tayong dumagdag sa mga problema